sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Kumusta na kayong lahat? Isa ako sa mga loyal listeners ninyo sa Radyo Man hanggang sa online. At wala akong pinapalagpas kahit na isang episode na itinatampok ninyo. Siya nga pala, tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Carrot. Hindi naman talaga yon ang birth name ko. Pero tumatak sa mga taong nakakakilala sa akin ang palayaw ko na yon dahil sa phobia ko sa carrots. Hindi ako kumakain ng carrots at kapag ang isang pagkain ay may halong carrots ay nawawala na ako ng gana. Anyway, hindi naman tungkol doon ang kwento ko. Ang ibabahagi ko sa inyo ay isang kwentong kababalaghan na totoong nangyari sa akin. Papa Dudut, alam mo yung feeling na kahit lumipas na ang halos 2 dekada, kahit pumikit ka ay nandun ka pa rin sa eksenang yon. 2007 on, 3rd year high school. Ang school namin ay hindi katulad ng ibang campus na may malawak na field o garden. Isang malaking building lamang kami sa gilid ng EDSA, Quezon City. Wala kaming mapagtatambayan kundi ang lobby o ang gilid ng kalsada. Samantala, taon-taon ay may event kami na tinatawag na Lakdat Kalikasan. Nature trail daw sa Lake Lumot sa Cavinti, Laguna. Excited ang lahat lalo na kapag uwian na at bibili na ng mga pasalubong sa Shellas. Pero ako'y hindi. Kasi pagkatapos ng nature trail namin ay puno ng putik at amorseko ang mga pantalon at damit namin. Tapos ang hirap labhan. Hindi naman pwede na hindi kami sumama kasi graded yon. Kaya ayun, no choice ako kundi ang sumama. Iniisip ko na lamang na pagkatapos ng nature trail ay makakatikim ako ng masarap na buko pie at ube makapuno pa ay sa Shellas. Yun na lamang ang pakonsuelo sa hirap na dadanasin ko sa field trip na yon. Papa Dudut, alas 4 pa lamang ng madaling araw. Gising na ako. Alam mo naman yung feeling kapag may school trip, hindi ba? Kahit puyat ka sa pag-iimpake, parang may kung anong energy na dumadaloy sa katawan mo. Pagdating namin sa tapat ng school building sa EDSA ay sobrang aga pa. Alam mo naman ang itsura ng EDSA kapag madaling araw, maingay pa rin dahil sa mga bus na humaharurot. Pero yung mismong building namin ay parang isang malaking kabaong na nakatayo sa gilid ng kalsada. Ang school namin ay literal na building lamang. Walang gate na malawak, walang puno, walang garden. Labi agad pagpasok mo. May mangilan-ngilan na kaming mga estudyante na nandoon. Sina Rosel kasama na ang iba pa naming tropa. Nakaupo sa mga plastic chairs sa lobby habang nagbubulungan tungkol sa kung ano ang baon nila. Carrot, pahingi naman ng chips mamaya ha? Biro ni Rosel habang inaayos yung backpack niya. Tumawa lamang ako. Pero maya-maya, naramdaman ko na yung tawag ng kalingkasan. Sobrang ihing-ihi na ako. Siguro ay dahil sa lamig ng aircon sa bus na sinakyan ko papunta rito o dahil lamang talaga sa kaba. Guys, naiihi ako. Wait lang ha, sabi ko sa kanila. Pumunta ako sa guard. Kuya, bukas ba yung CR sa first floor? Umiling si Kuya Guard. Naku nene, sira yung flash niyan ngayon. Doon ka muna sa second floor. Bukas naman yung hallway doon kasi may kinuha lang yung isang janitor kanina. Kahit medyo madilim sa hagdanan ay umakyat ako. Isipin mo ha, 4:30 AM. Yung mga ilaw sa hallway hindi lahat nakasindi para makatipid sa kuryente.
Yung echo ng sapatos ko sa simento, parang may sumasabay sa bawat hakbang ko. Pero syempre iniisip ko na lamang na baka echo lang talaga yon. Pagdating ko sa second floor ay sobrang tahimik, wala yung ingay ng EDSA, parang may soundproof na harang sa paligid. Ang dilim ng hallway papunta sa CR ng mga babae. Naglakad ako ng mabilis pero noong malapit na ako sa kanto ng faculty room, biglang tumayo lahat ng balahibo ko sa braso. May naamoy ako. Amoy kandila na bagong sindi. Yung amoy na parang nasa loob ka ng simbahan o nasa punerarya. Doon ko siya nakita sa dulo ng hallway. Isang figura ng tao pero hindi siya normal na tao. Wala siyang mukha, wala siyang suot na damit na makikilala mo. Para siyang itim na usok na naging solid na hugis tao. At ang pinakakakaiba, may hawak siyang isang mahabang kandila. Nakasindi ito pero yung apoy niya hindi gumagalaw kahit na may hangin galing sa bintana. Yung anino nakatayo lamang, hindi siya lumalapit. Pero ramdam ko yung tingin niya kahit na wala siyang mga mata. Parang hinihigop yung init ng katawan ko. Gusto kong sumigaw pero yung boses ko ay parang bumaon sa lalamunan ko. Sino yan? Pabulong kong tanong. Tanga ko rin, di ba? Tinanong ko pa. Walang sagot, biglang humaba yung anino niya sa sahig papunta sa direksyon ko. Doon na ako natauhan, Papa Dudut. Hindi na ako naiihi sa takot. Kumaripas ako ng takbo pabalik sa hagdanan. Naramdaman ko na parang may humahabol sa akin. Parang may malamig na hangin na humahampas sa bato ko. Pagbaba ko sa labi ay hingal na hingal ako. Putlang-putla siguro ako kasi pati si Rosel ay napatayo. Oh, ano nangyari sa iyo? Akala ko ba iihi ka lang? Bakit parang nakakita ka ng demonyo? Tanong ni Rosel. May tao sa taas eh. Itim na ewan, may kandila. Halos pasigaw kong sabi. Baka naman si kuya janitor lang yon, Karot. Napaka matatakotin mo talaga. Sabi naman ng isa naming kaklase na lalaki, si Mark. Hindi iba yun eh. Samahan niyo ako please. Pakiusap ko. Dahil sa pilit ko ay sumama sa akin sina Rosel at Mark. Pag-akyat namin sa second floor ay binuksan ni Mark yung switch ng lahat ng ilaw. Wala. Malinis ang hallway. Walang tao, walang anino. At kahit yung amoy ng kandila na halos sumalasok sa ilong ko kanina ay wala na rin. Wala naman ah. Baka dala lang yan ang antok mo, Karot. 4:45 na. Baba na tayo. Baka dumating na yung bus. Sabi ni Rosel habang hinihila ako pababa. Pero habang pababa kami ng hagdanan, lumingon ako sa huling pagkakataon. Sa dilim ng isang silid na nakabukas ng bahagya ang pinto ay nakita kong muli yung liwanag ng kanyang kandila. Isang maliit na tuldok ng apoy sa gitna ng kadiliman. Doon ko nalaman na hindi ako nag-hallucinate, Papa Dudut. May naghihintay talaga sa akin nung madaling araw na yon. At hindi pa siya tapos. Anyway, Papa Dudut. Asar na asar talaga ako kapag naaalala ko itong part na ito. Alam mo yung feeling na bad trip ka na nga dahil sa nakita mong anino sa second floor. Tapos pagbaba mo, mukha pa ng kinakasaran mo ang bubungad sa'yo. Parang double dead na yung mood ko bago pa man magsimula ang field trip. Si Tara, siya yung definition ng bida-bida sa school namin. Maganda siya, oo, aminin na natin. Maputi, laging mabango at yung uniform niya ay parang laging bagong plancha kahit hapon na. Pero yung ugali niya ay sobrang langit-langitan. Siya yung tipong akala mo ay pagmamay-ari niya ang buong koridor kung makapaglakad at syempre hindi kumpleto ang entourage niya kung wala si Kyla, ang sunod-sunuran niya na taga-bitbit ng tubig, tagahawak ng payong at tagatawa sa bawat lait na lalabas sa bibig ni Tara. Eksakto pagaba namin galing sa second floor ay nandun na yung dalawang malaking tourist bus sa labas ng lobby, Papa Dudut. Nagkakagulo na ang lahat. Tulakan kung tulakan para makasakay kaagad. Rosel, bilis!
Doon tayo sa gitna para hindi tayo masyadong mauga. Hila ko kay Rosel. Nakapwesto na kami at sobrang saya ko na kasi nakuha namin yung spot na tapat ng bintana. Yung saktong-sakto lang ang view at malakas ang tama ng aircon. Nilapag namin yung mga bag namin sa upuan. Pero hindi pa kami nakakaupo ng maayos. Biglang may tumapik sa balikat ko. "Excuse me, Carrot? Rosel?" Paglingon ko si Tara, naka-shades pa siya kahit madilim pang paligid tapos ay nakapamewang sa gitna ng aisle ng bus. "Bakit?" tanong ko. "Actually amin dapat tong seat na ito eh. Sinabi ko na kay Kyla kanina na reserve na to para sa amin." Sabi ni Tara habang nakataas ang isang kilay. "Reserve? Wala naman nakalagay na bag dito nung dumating kami ah. Kami ang unang pumasok ng bus." Sagot ko. Ramdam ko na umiinit na yung mukha ko sa inis. Sumingid si Kyla na parang spokesperson. "Carrot, huwag ka nang makipag-argue. Alam mo na dito talaga kami naupo eh tuwing may trip, di ba?" "Hindi ko alam at wala akong pakialam." Mauna-una lang tono, matapang kong sagot. Medyo nagtingin na yung ibang mga kaklase namin. Gusto ko sanang manalo sa point na ito kasi napagod ako sa kakatakbo kanina sa itaas. Pero eksaktong umakyat ng bus si Miss Santo Domingo. Hindi siyang advisor namin pero siyang Filipino teacher namin. Hindi kasi makakasamang advisor namin sa field trip dahil masama ang pakiramdam kaya si Miss Santo Domingo ang umakting bilang teacher advisor namin. Anyway, kung i-describe ko si Miss Santo Domingo ay matanda na siya pero feeling bagets at paborito niya si Tara. Paano ba naman ay laging bida si Tara sa mga school programs at laging present kapag may kailangang i-organize si ma'am. "Anong kaguluhan ito? Bakit hindi pa kayo nauupo?" tanong ni Miss Santo Domingo habang nakatingin sa aming apat. "Ma'am, kasi sina Carrot ayaw umalis sa seat namin. Sabi ko naman po sa inyo kanina na dito kami pupwesto para malapit sa inyo at matulungan ko kayo sa mga attendance." Pagmamakaawa ni Tara. Yung boses niya ay biglang naging parang angel na inaapi. Ang galing umakting, pang best actress. Tumingin sa akin si Miss Santo Domingo. Yung tingin na parang ako pa yung masamang tao. "Carrot, Rosel, lumipat na lang kayo sa dulo. Marami pang mga bakante doon. Hayaan nyo na si Tara dito para mabilis kami makapag-usap tungkol sa itinerary natin mamaya. Huwag na kayong matigas ang ulo, sige na." Utos ni Miss Santo Domingo. Pero ma'am, magsasalita pa sana si Rosel pero sinenyasan na siya ni Miss Santo Domingo na huwag nang sumagot. Wala kaming nagawa, padabog naming kinuha mga bag namin habang naglalakad kami papunta sa pinakadulo. Narinig ko pang bumulong si Kyla. "Better luck next time, nerd." Tapos nag-appear pa silang dalawa ni Tara habang natatawa. Yung upuan sa dulo ay sobrang sikip na. Amoy luma na upholstery tapos hindi masyadong abot ng aircon. Doon kami naupo ni Rosel na nakasimangot talaga. "Hayaan mo na, Carrot. Karma na lang ang bahala sa kanila." Bulong ni Rosel sa akin habang binubuksan yung chichirya niya para kumalma. Napatingin ako sa labas ng bintana bago umandar ang bus. At doong muli sa gilid ng guardhouse, nakita ko ang itim na anino. Nakatayo lamang siya doon, parang nanonood ng isang pelikula. Pero nung tanungin ako ng maigi, parang yung anino ay nakaturo sa direksyon ng upuan ni Tara tapos biglang lilingon sa akin sa dulo. Para bang sinasabi niya na sige, mag-enjoy muna kayo. Doon ko naramdaman na yung inis ko kay Tara ay unting-unting napalitan ng isang malamig na kaba na hindi ko maipaliwanag. Papadudot nakarating din kami sa wakas sa Cavinti, Laguna pagkalipas ng 4 na oras na biyahe. Pero imbes na ma-refresh ako sa hangin ay lalong bumigat ang pakiramdam ko. Pagbaba namin ng bus, sinalubong kami ng init ng araw na sumasakit sa balat. Pero yung hangin na galing sa Lake Lumot kakaiba. Parang may amoy ng lumang kahoy at malansang tubig na ewan. Grabe, ang ganda dito. Sigaw ng mga kaklase ko habang naglalabasan ng mga digital camera at cellphone. Yung mga uso pa noon na dipindot. Pero syempre hindi mawala ang main characters ng araw na ito. Sina Tara at Kyla, bagamat nakasuot ng kaming lahat ng PE uniform, sila ni Kyla ay nakasombrero at nakashades pa noong buwaba ng bus.
Parang aaura ang mga bida-bida sa Boracay, hindi sa nature trail. Habang naghihintay kami sa Pangpang para sa malaking motor bangka na magdadala sa amin sa isang isla sa gitna ng lawa, wala silang ginawa kundi ang pagtripan ako. Hoy Karot, okay ka lang? Bakit parang nakakita ka uli ng multo? Ang putla mo girl, pangaasar ni Tara habang winawagayway yung payong niya. Baka naman kasi hindi siya bagay dito. Look at her, naka-jacket pa rin kahit ang init-init. Ang weird talaga. Dagdag pa ni Kyla, tapos ay nagtawanan sila ng mga tropa nila. Hindi ko na lang pinansin. Nakatingin lamang ako sa malayo sa gitna ng lawa. Doon ko naman siya nakita. Sa kabilang pangpang malayo pero kitang kita ng mga mata ko yung itim na anino. Nakatayo lang siya sa gilid ng mga punot parang bantay na naghihintay ng darating. Kinilabutan ako at bakit hanggang dito ay sumusunod siya. Karot, tara na. Nandiyan na yung bangka, hila sa akin ni Rosel. Nung makita ko yung bangka, lalo akong kinabahan. Malaki siya, oo, gawa sa kahoy at may katig sa gilid. Pero mukhang luma na. Yung pintura niya ay nagbabakbak na. At yung tunog ng makina niya ay parang hirap na hirap ng huminga. Ma'am, kailangan po ba talaga nating sumakay lahat dyan? Parang masyado tayong marami. Tanong ko kay Miss Santo Domingo. Tinignan lamang ako ni Miss Santo Domingo ng masama. Karot, wag kang ang nega. Kasya tayo dyan, malaki yan. Sige na, mauna na kayo sa loob para hindi tayo abutin ng tanghali sa gitna. Wala akong choice, pinagalitan pa ako kaya sumakay na ako. Pinili namin ni Rosel na maupo sa gitna para balanse. Pero si Tara, siksikan sila sa bandang likuran malapit sa makina dahil gusto nilang mag-picture na ang background ay yung malawak na tubig. Nagsimula ng umandar ang bangka. Nung una ay okay pa. Masaya, kantahan, asaran pero nung nasa kalagitnaan na kami ng Lake Lumot, yung part na malalim na talaga at wala ka nang matatapakan kundi puro tubig ay biglang nagibang tunog ng makina. Biglang huminto ang makina, tumahimik ang lahat. Manong, anong nangyari? Tanong ng isa naming teacher sa bangkero. Sandali lang po ha, tinitingnan ko. Sagot ng bangkero pero baka sa mukha niya ang kaba. Maya-maya, may narinig kaming malakas na crack. Isang bahagi ng kahoy sa may katig at sa mismong sahig ng bangka ang biglang naputol. Hindi ko alam kung nabubulok na ba yung kahoy o dahil sa bigat namin pero mabilis na pumasok ang tubig. Hala, may tubig, lumulubog tayo. Sigaw ni Kyla. Doon na nagkaroon ng stampede sa loob ng bangka. Lahat ay gustong pumunta sa kabilang side para hindi mabasa. Pero dahil doon ay lalong nawala ng balanse ang bangka. Huwag kayong magulo, stay sa pwesto ninyo. Sigaw ng bangkero pero huli na. Sa isang iglap ay parang nag-slow motion ang paligid. Tumagilid ng tuluyan ang bangka at lahat kami kasama ang mga bag. Pagkain at gamit namin ay nahulog sa madilim at malamig na tubig ng Lake Lumot. Ang huling nakita ko bago ako lumubog ay yung itim na anino sa pangpang. Parang ngayon, nakangiti na siya habang pinapanood kaming malunod. Samantala pagbagsak ko sa tubig, ang unang naramdaman ko ay yung sobrang lamig na parang nanunuot sa buto. Akala ko sa movies lang yung parang tumitigil ang oras pero totoo pala. Paglubog ng ulo ko nawala lahat ng ingay sa taas. Yung mga tili ni na Miss Santo Domingo, yung sigawan ng mga kaklase ko ay napalitan ng nakakatulig na katahimikan at tunog ng mga bula ng hangin na lumalabas sa ilong ko. Lintik, kailangan kong lumutang, sabi ko sa isipan ko. Sinubukan kong ipadyak ang mga paa ko pero doon ko naramdaman ang bigat. Yung rubber shoes ko ay parang naging semento sa bigat dahil nabasa. Yung backpack ko na punong-puno ng tubig ay hinihila ko paibaba. Nagpanik ako. Hahablot sana ako ng kahit na ano, kahoy bag o kahit na anong lumulutang nang biglang may dalawang kamay na parang bakal na bumaon sa balikat ko. Si Tara pala. Nang lumingon ako ng kaunti ay nakita ko yung mukha niya na nasa ilalim ng tubig. Hindi na siya yung it girl na maarte. Nanlilisik yung mga mata niya sa sobrang takot, dilat na dilat at yung bibig niya ay bumubuka, sara habang pilit na humihinga kahit tubig na ang pumapasok sa kanya. Dahil hindi siya marunong lumangoy,
Ginawa niya akong salbabida. Sumampa siya sa likuran ko dahil sa bigat niya ay lalo kaming lumubog. Sinipa-sipa niya ako, kinalmot ang leg ko at pilit niyang itinutulak ang balikat ko pababa para lamang may angat niyang sarili niya. Tara bitaw, malulunod tayong pareho. Sinubukan kong isigaw pag-angat ko ng kaunti pero ang pumasok sa bibig ko ay malansang tubig lawa. Uminom ako ng maraming tubig, ang sakit sa ilong, ang sakit sa baga. Parang may pumipiga sa dibdib ko. Sa puntong yon ay naramdaman ko na talaga ang kamatayan. Parang nagpupumiglas ako. Tumingin ako sa ilalim sa madilim na bahagi ng Lake Lumot kung saan hindi naabot ng sinag ng araw. At nandun siya, yung itim na anino. Nakalutang siya sa ilalim ng tubig nakatingala sa amin. Doon ko na nga na-realize na hindi siya tao at hindi siya basta multo lamang papadudot. Nakabukas yung parang mga kamay niya. Parang naghihintay na mahulog ako sa kanya. Yung kandila na hawak niya kanina sa school, ngayon ay parang isang maliit na itim na apoy na lamang sa gitna ng tubig. Doon ako nakaramdam ng galit. Galit kay Tara na pinapatay ako sa takot niya. At galit sa anino na yon na parang sigurado nang makukuha ko. Hindi ako mamamatay dito, sabi ko sa sarili ko. Ginamit ko yung natitirang lakas ko. Imbis na pilitin kong lumutang habang pasansya ay hinayaan ko munang lumubog pa kami ng kaunti para makakuha ko ng momentum. Tapos gamit ang dalawang kamay ko ay hinawakan ko ang mga braso ni Tara na nakasakal sa akin. At buong puwersa ko siyang tinulak pataas habang ako naman ay bumuelo ng isang malakas na tadyak sa bandang tiyan o dibdib niya. Ramdam ko yung pag-alog ng katawan niya noong tumama yung sapatos ko sa kanya. Sa lakas ng tulak ko ay parang pumailalim ako, lalo na. Pero nakawala ako sa kapit niya. Mabilis akong lumangoy palayo at pilit na kumawala sa death grip. Nang lumingon ako, nakita ko ang huling sulyap kay Tara. Nakalutang siya, nakatingin sa akin habang unti-unting lumulubog ang mga kamay niya. Yung anino sa ilalim parang biglang gumalaw papunta sa kanya. Nakaangat ako sa surface at tuminga ng malalim. Saklolo dito, sigaw ko sa mga papalapit na bangka. Papadudot noong mahila ako ng mga bangkero pataas ay nanginginig ako sa lamig at sa shock. Lumingon ako sa pwesto kung nasaan si Tara kanina pero wala na siya. Puro bula na lang at mga gamit na palutang-lutang ang nandoon. Tahimik na muli ang tubig pero alam ko sa ilalim may nangyayaring palitan na ako lang ang nakakaalam. Nakaligtas ako pero yung trauma na bitbit ko habang hinihila ako paakyat ng bangka ay parang mas mabigat pa sa basang backpack ko. Buong hapon kaming nasa pangpang, magulo, maingay, puro iyak at takbo ng mga rescuers. Sinabihan kami ng mga teacher na magstay lamang sa isang tabi pero ang mga mata ko ay hindi maalis sa gitna ng lawa. Alam ko kasi, alam kong may kulang. Mag-aalas 6 na ng gabi, magdidilim na talaga, yung kulay ng langit naging kulay ube na parang pasa. Tapos ang lamig na ng simoy ng hangin sa laguna. Nakabalot lamang ako sa isang manipis na tuwalya na pahiram ng mga taga roon. Nanginginig at habang nakatingin sa mga divers na pabalik-balik sa ilalim. Biglang tumahimik yung kabilang side ng pangpang. May sumigaw. Nandito na! May nakita na! Tumayo ako kahit nangangatog ang tuhod ko. Nakita ko yung isang malit na bangka na dahan-dahang lumalapit sa pangpang. May dala silang puting tela pero bago pa nila mabalot ng maigi, nakita ko siya. Si Tara. Nang mayangat nila ang katawan niya sa lupa parang tumigil ang tibok ng puso ko. Hindi na siya yung bibo at magandang it girl na lagi nakataas ang kilay. Ang putla-putla na niya, yung puti na parang papel. Ang labi niya ay kulay asul na. Tapos yung buhok niya na laging maayos ngayon ay puno ng lumot at putik na nakadikit sa mukha niya. Pero yung pinakatumago sa akin, yung mga mata niya ay hindi siya nakapikit. Nakadilat siya ng bahagya at parang may tinitingnan na nakakatakot sa itaas bago siya malagutan ng hininga. Ang itsura niya ay hindi mukhang payapang namatay, mukha siyang natakot ng husto. Tara, bulong ko pero agad akong napaurong. Kasi nang dumaan ang mga rescuers para buhatin siya ay parang tumigil yung paningin ko sa gilid ng bangkay niya. Doon sa dilim sa ilalim ng isang puno malapit sa kung saan siya inihiga nandun muli yung itim na anino.
Nakatayo lamang siya at parang nagbabantay. Pero yung kandila niya ay wala na. Parang nakuha na niya yung kailangan niya kaya hindi na niya kailangan ng ilaw. Kasalanan ko ba? Tanong ko sa sarili ko habang naririnig ko yung hagulhol ni Kayla sa malayo. Si Kayla na kanina lamang ay kasama ni Tara na nanlalait sa akin ngayon ay nakasalampak sa putikan. Hindi makapaniwala na yung best friend niya ay malamig na bangkay na. Si Miss Santo Domingo naman ay hindi makausap, nakatitig lamang sa malayo habang hawak ang attendance sheet namin na basa na rin. Isang buhay ang nawala sa lakdat kalikasan. At habang pinapanood ko silang isakay si Tara sa ambulansya ay naramdaman ko yung isang malamig na haplos sa likod ko. Sa likod ng leg ko. Yung lamig na hindi galing sa hangin kundi galing sa tubig. Doon ko na-realize na patay na si Tara pero yung takot ko ay kakasimula pa lamang. Kasi bago isara ang pinto ng ambulansya, parang nakita ko yung kamay ni Tara na gumalaw ng kaunti. Hindi bilang buhay kundi bilang isang babala. Na kahit nawala na siyang hininga ay hindi pa siya tapos sa akin. Dinala kami pabalik sa Maynila ng gabing yon, tahimik ang bus, yung upuan ni Tara sa harapan, bakante na. Pero habang nakasandal ako sa bintana sa pinakadulo ay ramdam ko na may nakaupo sa tabi ko. May amoy ng malansang tubig at lumot at alam ko na hindi ako nag-iisa sa biyahe papauwi. Samantala lumipas sa mga araw at nailibing na si Tara. Akala ko ay matatapos na ang lahat. Akala ko ay makakahinga na ako ng maluwag. Kasi back to normal na ang buhay estudyante ko. Pero mali pala ako at doon pa lamang nagsimula ang totoong impyerno sa buhay ko. Isang linggo matapos ang libing nagsimula na ang mga paramdam. Nung una akala ko'y dulot lamang ng stress at guilt pero mahirap nang idahilan ng stress kapag literal na basang-basa ang sahig ng kwarto mo gabi-gabi. Gaya nung isang gabi bandang 1:00 ng madaling araw. Nagising ako kasi sobrang lamig. Hindi yung lamig na galing sa electric fan, kundi yung lamig na parang nasa loob ka ng freezer. Tapos ay narinig ko yung tunog. Tunog ng tubig na tumutulo sa sahig. Pagtingin ko sa paanan ng kama ko ay nanigas ako sa takot. May mga basang yapak ng paa. Yung bakas ng paa ng tao na galing sa tubig at ang nakakapanginig ng laman ay palapit yung mga bakas sa akin. Habang tinititigan ko may lumitaw na panibagong basang yapak kahit na wala namang taong nakatayo. Karot? Karot? Isang boses na parang galing sa ilalim ng dagat yung narinig ko. Garalgal na parang may tubig sa baga. Pagtingin ko sa corner ng kwarto ay nandun siya. Si Tara, basang-basa siya. Yung suot niya ay yung mismong outfit niya nung araw na nalunod siya. Yung maputi niyang balat noon ngayon ay kulay abo na at parang nangungulubot dahil sa tagal sa tubig. Yung buhok niya nakadikit sa mukha niya na parang mga itim na uod. "Bakit mo ko tinulak? Bakit ikaw ang buhay?" sabi niya. Yung boses niya ay puno ng galit na hindi mo maipaliwanag. "Tara, sorry. Natakot lang ako." Bulong ko habang nanginginig at nagtatago sa ilalim ng kumot. "Dapat kasama kita sa ilalim." "Karot, ang lamig doon, ang dilim." Sagot niya habang dahan-dahang lumalapit. Biglang may humawak sa paa ko sa ilalim ng kumot, sobrang lamig, parang yelo na humahawak sa balat ko. Napasigaw ako at napatalon palabas ng kama. Pero pagbukas ko ng ilaw, wala na siya. Pero yung kumot ko basang-basa sa parteng hinawakan niya at may amoy ng malansang tubig lawa. Hindi lang sa bahay siya nagpapakita. Maging sa school, hindi niya ako tinatantanan. Isang beses habang nasa banyo ako ng school at naghihilamos. Pagtingala ko sa salamin, hindi mukha ko ang nakita ko. Mukha ni Tara. Yung mga mata niya dilat na dilat at puro puti na lamang. Tapos ay nakangisi siya sa akin habang may lumalabas na putik sa bibig niya. "Hindi ka makakatakas," sabi nung imahe sa salamin. Nabaliw na yata ako noon sa gitna ng klase. Bigla na lamang akong sisigaw kasi nararamdaman ko yung malamig na kamay niya sa balikat ko. Yung mga kaklase ko pati si Rosel ay natatakot na sa akin. Akala nila ay nababaliw na ako dahil sa trauma. Pero ako lang ang nakakakita sa kanya.
Ako lang ang nakakaalam na bawat gabi sinusubukan ni Tara na sakalin ako habang natutulog ako. Naging miserable ang buhay ko, hindi ako makakain, palagi akong tulala at takot ako na pumunta sa mga lugar na may tubig. Kahit gripo lang na tumutulo, pinagpapawisan na ako ng malamig. Dumating sa point na pati yung itim na anino nakikita ko na rin sa gilid ng paningin ko. Nakatayo lamang, parang hinihintay na sumuko na ako kay Tara para makuha na niya kaming pareho. Para na akong kalansay sa sobrang payat ko noon. Sabi ng nanay ko, Karot, hindi na ito normal. Kailangan na nating humingi ng tulong sa iba. Doon na nila ako dinala sa albularyo dahil alam nilang hindi na gamot sa ospital ang kailangan ko, kundi lunas para sa isang kaluluwang ayaw na pakawalan ako. Dinala ako ni na mama sa isang liblib na barangay sa Quezon Province. Halos 3 oras din kaming bumiyahe at sa totoo lang kahit na nasa loob ako ng sasakyan, natirik ang araw ay giniginaw pa rin ako. Pakiramdam ko ay nakaupo ako sa tabi ni Tara habang bumubulong ng saan tayo pupunta. Hindi ka makakatakas. Pagdating namin sa bahay ng albularyo na si Lolo Berting, hindi pa man kami nakakapasok sa bakod niya ay huminto na siya sa pagwawalis. Tumingin siya ng diretso sa akin, hindi sa mga mata ko kundi sa mismong likuran ko. "Huwag mo nang ituloy ang pagpasok mo dyan, nene," sabi ni Lolo Berting. "Masyadong malakas ang hatak ng tubig na dala mo." Kinabahan ako lalo. Pumasok pa rin kami sa loob ng kubo niya na amoy insenso at tuyong dahon. Pinaupo niya ako sa isang banig at kumuha siya ng isang platitong puti, kandila at isang malit na bote ng langis. Nagsimula siyang mag-usal ng mga dasal na hindi ko maintindihan, tapos ay nagpatak siya ng wax ng kandila sa isang mangkok ng tubig. "Tingnan mo ito," sabi niya habang tinuturo yung nabuong hugis sa tubig. "Ito yung bangka ninyo at ito yung aninong sumusunod sa iyo." Yung wax na buo sa hugis ng isang mahabang figura na tila may hawak na stick, yung kandila. "Lolo, si Tara po ba yan?" Tanong ko, ang boses ko ay nanginginig. Sinisisi niya ako kasi hindi ko siya tinulungan sa Lake Lumot. Galit siya sa akin. Umiling si Lolo Berting. Tumingin siya sa akin ng seryoso. Yung tingin na parang binabasa ang kaluluwa ko. "Nene, makinig ka ng maigi. Hindi yung kaklase mo ang orihinal na kukunin ng aninong yan. Simula pa lang sa school ninyo, ikaw ang nakalista. Ikaw ang target." Napatitig ako sa kanya. "Ano pong ibig niyong sabihin? Ang aninong nakita mo, sundo yun. Isang itim na espiritu at hindi pwedeng bumalik ng walang dala. Nakaschedule ka na ng araw na yon na mamamatay sa Lake Lumot. Pero noong nag-struggle kayo sa ilalim ng tubig, nung tinulak mo si Tara para iligtas ang sarili mo ay nagkaroon ng gulo sa tadhana." Huminga ng malalim si Lolo Berting. "Dahil sa sobrang takot mo at sa lakas ng tulak mo, parang inihain mo si Tara sa anino. Ang sundo, dahil kailangan niyang may madala, kinuha na lang niya ang pinakamalapit, si Tara. Namatay si Tara bilang kapalit mo. Para akong binuhusan ng nagyayalong tubig. So hindi lang pala ako survivor. Parang ako pa ang naging dahilan kung bakit kinuha si Tara ng anino. Kaya kami numulto ni Tara." Dagdag pa ni Lolo, "Hindi lang dahil sa galit kundi dahil hanggang ngayon, nakakabit pa rin sa iyo ang marka ng anino. Pakiramdam ni Tara ay ninakaw mo ang hininga niya para mabuhay ka. At ang anino ay naghihintay pa rin siya. Hindi siya kontento sa kapalit lang. Gusto niya ay makuha ka pa rin sa huli." Doon ko na-realize kung bakit kahit patay na si Tara, nandun pa rin ang itim na figura. Para sila ang dalawang nag-aabang sa akin. Si Tara na gustong bumawi at yung anino na gustong tapusin ang trabaho niya. "Anong gagawin ko, Lolo? Ayoko pang mamatay." Iyak ko. Binigyan ako ni Lolo Berting ng isang maliit na supot na tela na may lamang kung anong ugat at bato. Agimat daw yon para itago ako sa paningin ng anino. Binigyan din niya ako ng ritual na dapat gawin, ang humingi ng tawad kay Tara, hindi bilang biktima kundi bilang isang taong nagkamali sa gitna ng takot. "Kailangan mong ipaintindi sa kanya na hindi mo sinasadya," sabi ni Lolo.
At kailangan mong maging matatag. Kapag ipinakita mong takot ka, lalong lalakas ang kapit nila sa iyo. Umalis kami sa Quezon na may dalang bigat, pero kahit papaano alam ko na ang kalaban ko. Hindi lang multo si Tara, isa siyang paalala na ang buhay ko ngayon ay borrowed time lang. At kailangan kong ipaglaban ito bago ako tuluyang mahila pabalik sa ilalim ng lawa. Pag-uwi namin galing kay Lolo Berting, hindi agad naging madali ang lahat. Akala ko kasi parang magic na isang pitik lang ay wala na yung mga basang yapak at yung malamig na presensya sa tabi ko. Pero sabi nga ng matanda ay kailangan kong harapin si Tara sa huling pagkakataon. Hindi para makipag-away kundi para magpaalam. Isang Sabado ng umaga nagpasama ako kay Mama sa sementeryo kung saan nakalibing si Tara. Habang naglalakad ako sa gitna ng puntod, ramdam ko yung bigat sa bulsa ko. Nandun yung agimat na binigay ng albularyo, parang nanginginig na ewan. Pagdating ko sa puntod niya ay nakita ko yung picture niya na nakadikit sa lapida. Yung ngiti niya doon, yung bago mangyari ang lahat. Doon ako naiyak ng husto. Tara, pagsisimula ko habang nakaluhod ako sa damuhan. Sorry talaga. Wala akong pakialam kung may nakakarinig sa akin, sinabi ko ang lahat. Sorry kasi natakot ako. Sorry kasi nung time na kailangan nating dalawang mabuhay, sarili ko lang ang naisip ko. Hindi ko gustong ikaw ang kuhanin ng anino. Kung pwede ko lang ibalik ang oras, sana'y pareho tayong nakaligtas. Habang nagsasalita ako ay biglang humangin ng malakas. Sobrang lamig kahit tanghaling tapat. Pero sa pagkakataong ito ay hindi ako tumakbo at hinayaan ko lang yung hangin na humampas sa akin. Pinikit ko ang mga mata ko at naramdaman ko yung parang bulong sa tenga ko. Hindi na galit kundi parang isang mahabang buntong hininga. Nilapag ko ang paborito niyang bulaklak at nagsindi ako ng puting kandila. Tara, pakawalan mo na ako at sana'y makahanap ka rin ng katahimikan doon. Huwag mo nang tignan yung anino. Magpahinga ka na. Pagmulat ko ng mata ay parang gumaan ang paligid. Yung itim na anino na laging nakasilip sa gilid ng paningin ko ay wala na. Literal na nawala na parang usok na hinipa ng hangin. Simula ng araw na yon ay tumigil na yung basang yapak sa kwarto ko. Wala na ring amoy ng malansang tubig sa gabi. Bumalik ako sa school na medyo iba na ang tingin sa mundo. Hindi na ako yung nerd na laging nakayuko. Natutunan ko na ang buhay ay hiram lang talaga. At bawat segundo ay napakahalaga. Kahit na minsan kapag nakakakita ako ng lawa o nakakarinig ng balita tungkol sa pagkalunod ay bumabalik ang kaba. Mabilis ko na itong nalalabanan. Nakatapos ako ng high school noong graduation day habang tinatawag ang pangalan ko. Lumingon ako sa bakanting upuan sa dulo ng hilera namin. Alam ko na dapat nandun si Tara. Nag-aalay ako ng maikling prayer para sa kanya bago ko umakyat ng stage. Nakamove on na ako, Papa Dudut, may sariling pamilya na ako ngayon at may magandang trabaho sa isang bangko. Pero hindi ko makakalimutan yung pangyayaring yon. Ang lakdat kalikasan na yon ang nagturo sa akin na sa likod ng bawat anino. May liwanag pa rin tayong pwedeng mahanap. Basta handa tayong humingi ng tawad at magpatawad sa iba at lalo na sa sarili natin. Ngayon kapag tumitingin ako sa salamin, sarili ko na ang nakikita ko. Wala nang putik, wala nang anino. Ako na lang, mas matatag sa anumang unos, sa mas malalim na tubig na darating pa sa buhay ko. Papa Dudut, sana'y makarating ang sulat ko na ito at mapili mong maitampok sa Papa Dudut Stories. Umaasa ako na mapapakinggan ko rin po ito. Muli, thank you in advance and more power sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Karot. Ang kwento mo, Karot, ay may ilang malalim na aral na pwedeng pagnilayan, lalo na't hango ito sa isang madilim na karanasan. Ang halaga ng pagpapatawad sa sarili. Minsan mas mahirap takasan ang sarili nating guilt kesa sa anumang mga multo. Ang pag-move on ay nagsimula lang nung tinanggap mo na tao ka lang na natakot at ninais lang na mabuhay.
Ang pagiging ng tawad ay hindi lang para sa kaluluwa ni Tara, kundi para sa sarili mong kapayapaan. Ang buhay ay hiram lang. Gaya ng sinabi ng albularyo, bawat gising natin ay borrowed time. Ang trahedya sa Lake Lumot ay paalala na ang tadhana ay hindi lang natin hawak. Kaya dapat nating pahalagahan ang bawat araw na nandito pa tayo. Pangatlo, lakas ng loob sa harap ng takot. Sa simula ay takot na takot ka sa anino at kay Tara, pero nung hirap mo sila sa tulong ng albularyo at pagpunta sa sementeryo, doon mo napatunayan na nawawala ng kapangyarihan ng takot kapag hindi mo na ito tinatakbuhan. Samantala, ipinakita rin ito na ang bawat aksyon natin, kahit gawa pa ito ng instinct, ay may kaakibat na timbang o kapalit. Hindi man natin sinasadya ang mga pangyayari, kailangan nating maging handa na harapin ang mga emosyonal na epekto nito. Sa huli, ang kwento mo ay tungkol sa resilience o ang kakayahang bumangon mula sa isang malalim na trauma at piliing mabuhay ng may kabuluhan pagkatapos ng unos. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.